Naisip ko na ihanda ang buong jamaat na bago pumasok sa susunod na siglo, habang sinusubukan nating palakihin ang ating spiritual na mga anak sa pamamagitan ng da'wat ilallah. Kasabay nito, dapat nating iaalay ang ating magiging mga anak sa landas ng Diyos mula pa sa simula. At magdasal tayo, Ya Allah, bigyan mo kami ng isang anak na lalaki, ngunit kung ang iyong kagustuhan ay magkaroon kami ng anak na babae, ang aming anak na babae ay iniaalay din namin sa iyo. Ang mga ina ay dapat manalangin para sa anumang nasa kanilang sinapupunan, at ang mga magulang ay dapat magdasal ng mga panalangin ni Ibrahim a.s. na sinasabi, O Diyos ko, Ya Allah, kunin mo sila para sa iyong layunin, italaga mo sila sa iyo upang manatili silang mga tapat sa iyo, at sa susunod na siglo, sana'y pumasok ang isang malaking hukbo ng mga bata mula sa lahat ng bahagi ng mundo, na sila ay magiging malaya mula sa makamundong buhay at magpapasakop kay Hazrat Muhammad SAW at sa Diyos ni Muhammad SAW, at papasok sa mundong ito bilang mga tagapaglingkod ng Allah Ta'ala. Iniaalay namin ang mga batang ito sa harapan ng Diyos, at ito ay labis na kinakailangan sa susunod na 100 taon. Kung paano lalaganap ang Islam sa buong mundo, kailangan natin ng libu-libong bihasang alipin ng Diyos, mga tagasunod ni Propeta Muhammad SAW at ng Allah Ta'ala. Kailangan natin ng mga waqfi zindagi sa malaking bilang. Sila ang mga taong iniaalay ang kanilang buong buhay sa serbisyo ng Diyos, mula sa lahat ng antas ng buhay at mula sa bawat bansa. Ang aking mga magulang ay kabilang sa mga pinalad na iniaalay ko sa Waqfino scheme. Ang aking ina at ama ay maswerteng kabilang sa mga unang nag-alay ng kanilang hindi pa isinisilang na anak. Ako yun. Iniaalay ng aking mga magulang ang aking buhay sa mapalad na scheme ng Waqfino. Ako rin ay isang wakaf mula pagkasilang at isang waqfi zindagi, alhamdulillah. Bilang isang Waqfino mula pagkabata, palaging pinalakas ng aking mga magulang ang pagbibigay ng oras sa jamaat at ang pagpapaunlad ng pagmamahal sa khilafat. Kami ay handang maglingkod sa anumang paraan at anyo ng kinakailangan ng jamaat. Yan ang tunay na esensya ng pagiging isang wakaf para sa habang buhay. के सफीर है अलग है अपना बाकपन अलग है अपना बाकपन हम इश्क के सफीर है अलग है अपना बाकपन है दी के पास बाद हम कहफ के नौजवान हम. Sa pagtingin sa kasaysayan ng kilusang Ahmadiyya, tuwing inilulunsad o iniaanunsyo ni Khalifatul Masih ang anumang scheme, baging ito man ay Tahrik Jadid o Waqf Jadid, ang mga tao sa jamaat ay masiglang lumalahok sa mga scheme na ito. Kaya ngayon, noong inihayag ni Hazrat Khalifatul Masih Rabi' ang kanyang plano at scheme tungkol sa Waqfino, ganoon din ang nangyari dito. Bawat magulang, bawat individual, maging siya man ay lalaki o babae, ay gustong makibahagi sa scheme na ito. Sumulat sila kay Huzur. Sa simula, inihayag ni Huzur na kailangan niya ng ilang mga 1,000 tao na maglilingkod para sa layunin ng Allah. Sila ay tatawaging mga deboto at maglilingkod lamang sa jamaat. Bilang mga magagawang deboto, silang mga waqfi zindagi, maririnig ang mensahe ng katotohanan at mapupuno ng kagalakan ng mga puso. Ang aking mga magulang ay kabilang sa mga pinalad na iniaalay ko sa Waqfino scheme, at naniniwala kong iyon ang isa sa pinakamalaking biyaya na ginawa nila para sa akin, dahil gaya ng palaging binabanggit mulit-muli na kapag iniaalay ng mga magulang ang kanilang anak
dapat nilang tiyakin ang tamang pagpapalaki ng kanilang anak. Naaalala ko, mula pagkabata, tinuturuan kami ng aking ina ng Waqfino syllabus, at kapag kami ay pumunta halimbawa sa islas o iba't ibang mga pagtitipon ng jamaat, itinanim nila sa aming mga puso ang pagmamahal sa khilafat. Ang pagmamahal na ito ay mananatili magpakailanman. करम ये प्यार का छाया रहे सदा. Nang dumating ang oras na ito, tinanong ko ang aking sarili, ito ba talaga ang gusto kong gawin sa aking buhay? Ako ay nakontento sa aking trabaho noon. Maganda ang kumpanya at masaya ko doon. Ngunit sa puntong iyon, naisip ko na makakakuha ko ng mas malaking sweldo para sa parehong posisyon sa ibang lugar. Kaya dumating ako sa puntong iyon na nagtanong ako, ito ba talaga ang gusto ko? Ito ba ang layunin ng aking buhay? At syempre, hindi. Kaya muli akong sumulat kay Huzur sa puntong iyon at sinabi kong handa akong iaalay ang aking buhay. At ayon sa kalooban ng Allah, sa oras na iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa MTA. Isa sa aking mga kapatid ay Waqfino, na madalas kong makita full-time na Waqfino, at alam niya ang aking hangaring maging Waqfi Zindagi. Kaya ipinaalam niya sa MTA na naghahanap sila ng higit pang mga aplikante. Naghahanap ng higit pang Waqfi Zindagi na magiging full-time. Inilahad niya ang aking sitwasyon at mga pangarap sa kanila. Kaya pumasok ako, nakipagkita sa MTA Production Department, at mula noon, alhamdulillah, tinanggap nila ang aking aplikasyon kay minamahal na Huzur. At tinanggap din ni Huzur ang aking aplikasyon bilang Waqfi Zindagi sa oras na iyon. खुदा का फजल है जो हर तरफ है रोशनी. Ako ay Waqfi Zindagi. Nagsimula akong maglingkod noong 2013 at alhamdulillah, naglilingkod na ako bilang isang arkitekto para sa jamaat sa loob ng 9 taon na ngayon. Alhamdulillah, ang aking unang trabaho ay isang proyekto sa Valencia, Spain. Alhamdulillah, at mula noon habang lumilipas ang mga taon, nakapaglingkod ako sa maraming proyekto at kabilang dito ang mga Jamia Ahmadiyya International Hostel sa Ghana. बुला रही है तुम्हें प्यार की खुली बाहें, चले भी आओ ना लिल्लाह, प्यार कर देखो. Isang araw, pauwi ako mula sa aking eskwelahan at nagkaupo ako sa bus. Nagkaroon ako ng mga 30 second upang pag-isipan ng buhay at meron akong dalawang pagpipilian. Dapat ba akong pumasok sa Jamia o tapusin ko ang aking sekular na edukasyon? Sa araw na iyon, tinanong ko ang sarili ko, ano ang layunin ng buhay? Bakit ako naririto? At ang konklusyon na nakuha ko, na naniniwala akong inilagay ng Allah sa aking puso, ay ang dahilan kung bakit ako naririto ay para maglingkod sa jamaat. Yan ang layunin ng buhay ko. खुदा हमारे साथ है, तू क्या करेगा अरमान. Ako rin ay isang wakaf mula pagkasilang at isang Waqfi Zindagi, alhamdulillah. Kaya habang ako'y lumalaki, nagkaroon ako ng pagkakataon na dumalo sa mga klase ni Huzur mula sa murang edad, alhamdulillah. At nakamit ang kanyang mga pagpapala at panalangin. Ngunit sa tingin ko, ang unang bagay na nananatili sa akin hanggang ngayon ay ang aming mulakat sa Huzur. Binanggit ng aking ina na lahat ng kanyang mga anak ay wakaf, at sa pagkakataong ito, sinabi ni Huzur na ibig sabihin ay wala ni isa man sa mga anak ay sa kanila. Ibig sabihin, dahil kami ay wakaf, hindi maaaring umasa ang aking mga magulang sa amin sa pinansyal o anumang iba pang paraan, dahil maaari kaming ipadala kahit saan sa mundo. तारों से सजा है आसमान सिलसिला. Natapos ko ang aking edukasyon noong 2012. Pagkatapos, humingi ng patnubay kay Huzur Anwar. Sinabi niya na maghanap ako ng trabaho sa larangan ng chemistry na siyang aking pinag-aralan. Kaya pagkatapos ng bawat taon sa aking karanasan,
Nagulat ako kay Huzur at pinapayuhan niya ako na ipagpatuloy ang aking karanasan sa larangang iyon. Makalipas ang 3 taon noong 2016, nakatanggap ako ng liham mula sa Waqfino Department at sa liham na iyon ay nakasaad na may pangangailangan ng mga guro sa Afrika at ang aking pangalan ay napasama sa mga posibleng mga kandidato para sa papel na ito bilang isang guro ng science sa Afrika. Naalala ko noong 2005 nang ang Jamia ay tinayo dito sa UK, sa London. Noong panahong iyon, naalala ko ang mga maswerteng murabbiyan o mga mag-aaral na nag-aaral sa Jamia Ahmadiyya UK. Sila ay may napakalaking pagmamahal at atensyon mula kay Khalifa Tiwakti. Naantig din ako doon. Nais ko rin pumasok sa Jamia Ahmadiyya UK. Naalala ko, bago ako pumasok sa Jamia Ahmadiyya UK, nagkaroon ako ng formal na mulakat kay Huzur Anwar. Binanggit ko na ako ay isang Waqfino at bilang isang Waqfino, kailangan naming ialay ang aming sarili para sa Jamaat. At tinanong ko kung alin sa mga landas ang dapat kong tahakin. Nais kong pumasok sa Jamia Ahmadiyya UK. Anong opinyon ni Huzur tungkol doon? At naaalala ko, tinignan ako ng minamahal na Huzur at sinabi na yan ay magiging mahirap at magiging matindi. Ginagabayan niya ako sa mulakat na iyon at pagkatapos noon, napagtanto ko na nais kong pumasok sa Jamia Ahmadiyya UK. Kaya't isang malaking biyaya ang pagiging isang Waqfino. Maging ito man ay sa Jamia Ahmadiyya UK o sa anumang ibang larangan, dapat nating ibigay ang ating oras sa Jamaat. Nang makita ni Huzur ang pagmamahal at katapatan ng mga tao, sinabi ni Huzur na ako'y namangha kung paano sila'y handang magsakripisyo ng kanilang mga anak, maging ang kanilang hindi pa isinisilang na mga anak, para sa layunin ng Allah at Islam. Una, ang scheme na ito ay nagsimula para sa 2 taon at pagkatapos makita ang mga aplikasyon na natanggap ng opisina ng PS Office ni Huzur, inihayag ni Huzur na ang scheme na ito ay pagpapatuloy ng tuloy-tuloy sa kasaysayan ng Jamaat. Habang dumadaan sa iba't ibang yugto ng sekular na edukasyon, dapat konsultahin ng Jamaat kung aling larangan ang dapat pasukin sa halip na gumawa ng sariling mga desisyon. Sinasabi ko rin noon na ang pagiging murabbi, missionary at mabalig preacher sa pamamagitan ng pagpasok sa Jamia ay dapat maging pangunahing prioridad. Kailangan ito sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ng biyaya ng Allah Ta'ala, ang Jamaat ay lumalawak hindi lamang sa mga bansang matagal nang may Jamaat, kundi pati na rin sa mga bagong bansa ay pinahintulutan ng Allah na magkaroon ng Jamaat. Kailangan natin ng mga mubaligin. Gayon din, kailangan ng mga guro para sa mga paaralan. Parehong mga lalaki at babae ay maaaring maglingkod bilang mga doktor at guro, kaya dapat bigyan ng pansin ang mga larangang ito. Kailangan din natin ng mga arkitekto at engineer na eksperto sa larangan ng construction upang masigurong tamang pangangasiwa at pagpaplano ng mga masjid, mission houses, paaralan, hospital at iba pa. Upang makatipid ang mga pondo ng Jamaat at makapagbigay ng mas maraming pasilidad sa mas mababang halaga. Kailangan din ng paramedical staff. Dapat din sa alang-alang larangan ito. Ito ang ilan sa mga pinakamahalagang larangan na kailangan ng Jamaat sa kasalukuyan. Magbabago ang mga pangailangan sa hinaharap ayon sa mga pangyayari. Dito ay sasabihin ko rin na sa mga estudyante na dapat silang mag-aral sa iba't ibang larangan ng agham at pananaliksik. Ang mga Waqfino at iba pang mga estudyante ay kasama rin dito. Kung magkakaroon tayo ng pinakamahusay ng mga siyentipiko sa iba't ibang larangan ng agham sa hinaharap, ang mga Ahmadi na nagbibigay ng kaalaman sa relihiyon ay magiging daan para ang mundo ay magtamo ng kaalaman. Magiging kinakailangan ng mundo ang mga Ahmadi Muslim na may kaalaman sa sekular na aspeto at ang mundo ay magiging nangangailangan sa inyo. Bagaman ang mga Waqfino ay gumagawa ng mga gawaing sekular, ang pangunahing layunin na dapat nilang malaman ay sila ay mga Waqfi Zindagi. At anumang oras na kailangan silang iwan ang kanilang sekular na trabaho upang tumulong sa mga pangangailangan ng relihiyon, dapat silang sumunod ng walang anumang dahilan o pag-aalinlangan. गली गली चमन चमन